Good morning po sa ating lahat. Hello po. Okay, yun sa... Ang movie ay merong, di ba, mga sequels, di ba? Yung mga movie, meron siyang part 1, part 2. Example, yung Avengers. Yung unang release ng Avengers ay Captain America, di ba? Captain America, sumunod yung Captain Marvel, tapos Iron Man, Thor, hanggang sa Endgame na. Sa Endgame. At yung bagong labas ngayon ng Thor, yung Thor Love and Thunder. At sa Netflix naman, may daang-daang episodes, daming episodes talaga na lumalabas. Tapos may mga libro naman sa mga book, napakadaming revised editions. Pag may nilabas yung isang libro, may panibagong revised na edition, bagong edition naman. Sa kabataan naman, yung anime, daming episodes, mga One Piece, mga gano'n, Dragon Ball, Pokemon, Naruto, na minong episodes. Hanggang ngayon, patuloy pa din tinatangkilik at ginagawa ng mga bagong movies. Kahit yung mga lumang cartoons dati ginagawa ng movies. Kumbaga, walang katapusan. Kumbaga, tuloy-tuloy ang kanilang paggawa ng versions. Kumbaga, pinapaganda pa. Pero sa Bible, ang Bible naman ay isang progressive book na tuloy-tuloy ang revelation. Progressive siya. Ang tawag dito ng mga theologians ay analogy of faith. Kumbaga, hindi lang siya magkakasunod. Kumbaga, magkakatugma pa siya. Kumbaga, hindi siya nagko-contradict sa bawat ano. Kumbaga, para maunawaan mo yung sinasabi ng buong Bible, kailangan alam mo yung progressive niya. Yung tinatawag niya, yung scope. Yung pagkakasunod-sunod niya at saka kabuuan niya. Yung parang sa movie din, na hindi mo malaman yung katapusan kung hindi mo alam yung umpisa. Okay? Si Luke naman, isinulat niya yung Gospel according to Luke. At pinagpatuloy niya ang pagsulat ng history ng Christianity sa pagsulat ng yung Book of Acts. Yung Acts, yung Gospel of Luke, siya rin yung nagsulat ng Book of Acts. Kumbaga, yung history ng Luke ay patuloy sa history ng Acts. Sabi ng ibang theologians, ang tawag daw sa Book of Acts ay history of Christian faith or history of the Holy Spirit, kasi kinikwento niya yung mga ginawa ng early church. Okay? Sa paggawa ng movie o pagsulat ng libro, madalas ang motibasyon ng iba ay pinagadaanan, pag-ibig, pera, fiction. Pero sa kay Luke, iba, at ang iba pang alagad ni Jesus, hindi lang mayroon magandang motibasyon sa pagsulat ng gospel at epistles, kundi hindi lang sila motivate, hindi lang sila may motivation, kundi sila inspired by God. Hindi lang sila na-motivate ng pag-ibig o ginanahan sila, hindi eh. Sila inspired by the Holy Spirit o inspired by God. Nasabi nga sa 2 Timothy chapter 3, verse 16-17, sabi dito, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So nakalagay yung word na given by inspiration of God. Kung breathe out or extract. Talagang galing ito sa Diyos. At saka, sabi din ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So yung Book of Acts ay talagang power by the Holy Spirit. Kung para siyang barko na ang tumutulak ay yung hangin. Kumbaga yung Holy Spirit talaga. Sabi rin ni Sproul sa kanyang illustration sa kanyang libro na para daw yung may tao doon na hindi nakikita yung kanyang footprint sa sand. Kasi nga ay Holy Spirit yung nag-aano sa kanya. Yung bumubuhat sa kanya. Mga ganong illustration. Na talagang makapangyarihan ng banal na Espiritu. Na siya yung kumikilos sa Book of Acts, kahit sa buong Gospel, Holy Spirit, it is by the power of the Holy Spirit. Ngayon, nakikita natin na ang pareho at nag-iisang banal na Espiritu na nagmula sa Ama at Anak, na nag-empower sa mga disciples ay ang banal na Espiritu din, na magbibigay ng biyaya upang tayo makapagpatuloy sa sinimulang pundasyon ng mga propeta at apostol, at si Kristo ang cornerstone. Okay?
So they are guided by the Holy Spirit. At mga apostol ay sila yung nag-build ng foundation at si Christ ang cornerstone. Okay? Nanyahan ko kayo buksan ng inyong Biblia sa Acts o mga gawa sa chapter 1, verse 12 to 26. Sabi sa ESV, "Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath's day journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All these, with one accord, were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120, and said, 'Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us, and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language Akeldama, that is, field of blood. For it is written in the book of Psalms, May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office.' So one of the men who had accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us as a witness to his resurrection. And they put forward to Joseph, called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, 'You, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship, from which Judas turned aside to go to his own place.' And they cast lots for them. And the lot fell on Matthias, and he was numbered with 11 apostles." Let's pray muna. Panginoon Diyos Ama, kami po ay malapit sa iyo ng may pag-anayos, Panginoon, na kilalanin ka, Panginoon. Na ito pong pag-anayos ito, Panginoon, sa hindi po nagmula sa amin, ito po ay nagmula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na siya po nag-enable sa amin na upang kami ay magkaroon ng will to choose your grace. At kami po ay humingi sa iyo, Panginoon, ng karunungan, gabay, Panginoon, sa aming ubuli-buli, Panginoon, yung salita, sa pag-expose po ng salita, upang ito po'y makatulong sa aming paglalubong spiritual, na mas lalo po namin makita ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na ito po ang pinakakailangan po namin sa aming ministry, ang Banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya, ang kanyang authority, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng salita. At kayo po ay yung samahan ngayon, Panginoon, ipoos na po namin ang aming lahat po ng sensa sa iyo, ang aming paningin, ang aming pagdinig, lahat po, Panginoon, ang aming sarili, ibigay po namin sa iyo ngayong oras. Ito po ang aming narapat na pagsamba sa iyo, sa pagsamba namin sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, ang title po ng ating mensahe ngayon ay ang Pagpapatuloy kay Kristo. Pagpapatuloy kay Kristo. Ito po sa Acts chapter 1, verse 12 to 26. May meron po tayong tatlong bagay dito. Okay? Ang unang bagay ay, ang unang pinagpatuloy ng mga alagad ni Kristo ay ang pagpapatuloy ng utos at halimbawa ni Jesus. Ang pagpapatuloy ng utos at halimbawa ni Jesus. Yun po yung ating first point. Ito po sa verse 12. Sabi sa verse 12 nga ay, "Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away."
So ito yung matapos na yung pagkatapos ng ascension ni Christ. Pinagpatuloy nila ang utos sa kanila ni Jesus na sa paghihintay sa paggaban ng Banal na Espiritu, una, at pangalawa, ipangaral ang kaharian ng Diyos. At ito pala yung sa Acts verse 4, basahin natin. Sabi dito, And while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, You heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. So ito yung pre-Pentecost. So sabi, hintayin niyo muna ang Banal na Espiritu. Ito yung mag-enable sa inyo para magawa niyo yung Great Commission. Tsaka yung ma-fulfill nila yung mga yung sign of wonders, yung authority ng pagiging apostles nila, at saka ma-proclaim nila yung gospel ng talagang may authority at kapangyarihan na lumumula sa Banal na Espiritu. At sabi yun sa verse 8, Acts chapter 1 verse 8, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So kailangan nilang hintayin talaga ang Banal na Espiritu to receive power from the Holy Spirit. At sa Matthew 28 verse 19, ito yung Great Commission ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So napakahalaga ito yung paghihintay sa Banal na Espiritu. Pwede naman silang diretso na agad sa Great Commission, di ba? Pero hindi Kailangan nila ng kapangyarihan at authority. Nasa nagagaling? Nanggagaling sa Banal na Espiritu. So, ito po yung nangyari sa Mount Olivet. Ang tawag din ay Mount of Olives. Okay? Ang Mount Olivet ay ang Mount of Olives na kung saan madalas manalangin si Jesus mag-isa. O kung minsan, kasama niya ang ilan sa kanyang mga alagad. Ilan sa mahalagang pangyayari sa gospel ay nangyayari sa bundok na ito. So, napakatalagang significant ng bundok na ito. Sa Luke chapter 21 verse 37. Luke 21:37, sabi dito, And every day he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the mount called Olivet. So, napakahalaga sa kanya ng lugar na to. Pero mas mahalaga ang ginagawa niya sa lugar na to. Ang ginagawa niya? Nananalangin ng Panginoon sa Kristo. Bago siya, or before and after, nagawin niya ang kanyang ministry. So, napakahalaga ng prayer sa atin at saka sa Panginoon sa Kristo. Okay? At sabi sa Matthew 24 verse 3, And he sat on the Mount of Olives. The disciples came to him privately saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of age? Okay? At sabi sa John 8:1, But Jesus went to the Mount of Olives. So alam natin kung ba't siya umakit sa bundok? Upang manalangin. Okay? Okay, sa bundok na ito, madalas manalangin si Jesus. Sabi nga, kung gusto nyo basahin sa Matthew chapter 14, verses 32 to 42, hindi ko na mabasahin, ikwento ko na lang, summary ko na lang. Dito, nanalangin si Jesus na murugdog. Na talagang, sabi pa nga doon, lumalabas na yung dugo niya na parang pawis. Kasi nga, ito yung time na malapit na yung kanyang crucifixion. Malapit na yung pagkakanalo sa kanya ni Judas. Na ito yung naganap sa paanan ng bundok ng mga Olivo sa Gethsemane. Kumbaga, sa baba ng Mount of Olives, doon yung Gethsemane. Okay? Maaaring dito rin sa bundok na ito, nag-ascend si Jesus. Pero hindi sa baba, sa taas ng Mount of Olives. Ito yung, bakit? Sabi sa verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olivo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. So, 1 kilometro yung layo sa Jerusalem. Tapos, Mount Olivet, tapos Jerusalem. 1 kilometer yung layo. Okay. Hindi lang nila pinagpatuloy ang utos ni Jesus, na ito natin, na hintayin ang Banal na Espiritu. Kanila ding pinagpatuloy ang halimbawa ni Jesus. Sa halimbawa, sa paggalang sa Sabat. Diba? Sabi nga, malapit na raw yung journey away ng Sabat. Kasi paparating yung Sabat Kasi nga, baba yung Holy Spirit sa Pentecost, sa araw ng Sabat.
Kanila din pinagpatuloy ang halimbawa ni Jesus sa paggalang Sabat, araw ng pamahinga o Sabat ay ginawa para sa mga tao. So natutunan nila yun, kasi akala ng mga Hudyo, ginawa ang Sabat para sa kanila. Ginagawa nilang dahilan ng Sabat para magawa nila ang kanilang gusto. Anong gusto nila? Yung, syempre, mga offering, mga binibigay ng mga tao sa kanila. Okay? At ang makapagsabi na kung anong gagawin sa araw na ito ay si Jesus, sabi. Sino yung Panginoon ng Sabat? Ang Panginoong Jesus. At sino yung makapagsabi na dapat gawin sa araw ng Sabat? Ang Panginoong Yesu Cristo, kasi siya ang Panginoon ng Sabat. Okay? Sabi sa Mark chapter 2, verse 27, sabi ng Panginoon dito, "The Sabbath was made for man, not for the Sabbath." Okay? Kaya wag daw paalipin sa Sabbath. Kasi nga nagiging na siyang dahilan para gawin yung gusto mo eh. Kumbaga hindi ginawa araw ng Sabat para magpahinga sa mabubuting gawain, di ba? Hindi. Paano pag nahulog daw yung kambing ng mga Parisayo, kinukuha pa rin naman nila. Okay? Para maging malinaw, sabi sa Mark 3 verse 4, sabi, "And he said to them, it is lawful on the Sabbath to do good or to harm, to save life or to kill." But they were silent. Kasi, di ba, mas tama nga naman tumulong ka. So, baga hindi ang araw ng Sabat ay hindi siya hindrance sa paggawa ng mabuti. Kasi nga araw ng pamamahinga. Kasi may mamahinga ka rin sa paggawa ng good works. So, mali yun. So, ang ginawa araw ng Sabat para sa tao. So, yung mga alagad, mga apostol, talagang in-embrace nila ang teaching ni Christ sa pagsunod at paggalang ng Sabat. Okay? So, tayo din. So, tuwing Sunday, tayo nagsama-sama. Hindi tayo nagpapahinga. Kasi, whole week ay parang Sabat natin. Tayo sumusunod sa Panginoon. Tayo continuous. Kumbaga, ito yung ating principle. Walang pahinga sa pagsunod sa Panginoon Kristo. Pero namamahinga ang ating spirito sa Panginoon. Okay? Kumbaga na parang spiritualize. Okay. Pero ito may gusto kong basahin yung so, kayo na lang kasi medyo mahaba ito. Sa Matthew 12, verse 1 to 8. Ito yung tungkol pa rin sa Sabat to. Okay? Para mapakita yung kalagahan at bigat ng Sabat. Okay? Ito yung time na nahuli ng mga Parisayo, yung mga alagad ni Christ na kumukuha ng grain tapos hindi sila nagugas ng kamay. Sabi ng mga Parisayo, ano ba yung mga alagad mo? Hindi sila nagugas ng kamay, pero yung alagad din dyan, lagi sila nag-fasting, nagugas ng kamay, sumusunod sa Sabat. Pero yung mga alagad mo, sabi hindi eh. Ako yung Panginoon ng Sabat, diba? Kasabihin ko ang dapat gawin sa araw ng Sabat. At saka, yung Sabat ay ginagawa yung tradition. Iba ang tradition. Yung mga tradition, yung mga tradition, diba? Yung boots, yung Feast of Boots, yung mga fiesta. Hindi, yung araw ng Sabat ay pagsamba sa Panginoon. Hindi siya tradition. Okay? So, ano ang application nito? Napakalaki ng impact ng buhay ng Panginoon Kristo sa buhay ng mga disipulo. Hindi lang nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Jesus, kundi ang pagka-Diyos ni Jesus sa kanyang karakter. So, hindi lang nakita sa himala, kundi sa karakter ni Jesus mismo, sa persona ni Jesus. Sa libro ni Mark Jones na Knowing Christ, sabi niya, ito, quote galing kay Mark Jones, Knowing Christ, sabi dito, "Jesus did not come into the world for us. We came into the world for Jesus." Okay? We must not quickly skim over these words. They deserve our deepest meditation and most powerful consideration. Jesus is the reason for God's creating and redeeming activity. The decision for the Son to become flesh was not simply God's response to His foresight of the fall. That Jesus should enter the world as Redeemer because of man's sin ends up subjecting Christ to us. When in fact, we must be subject to Him in all things. Jesus is not accidental identity. Jesus is not accidental identity. Some sort of plan B. God concocted because things with Adam would not work out. So si Christ ay hindi plan B. At hindi si Christ dumating sa mundo para pasunurin siya, kundi tayo ay para sumunod sa Kanya. Okay?
Kasi tinuturo ngayon na mahal ka ng Diyos. Buwa ba si Kristo para sa'yo? Patay na patay si Kristo sa'yo. So, hindi eh. Okay? Sabi nga sa isang libro na God loves His glory, sabi ni Piper. So, kaya si Kristo ay naging flesh para makuha niya yung glory niya. Yung ascension niya. Yung time na lumuklok siya sa kanang trono ng Diyos at nakuha niya ang kanyang glory. So, wala makakaagaw kay Kristo niya. Okay? At sabi sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng ginikitang Diyos at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Okay? Si Kristo ang larawan sa eksaktong image ng Diyos. Ang persona ni Jesus ay driving force ng mga disipulo. Hindi lang sila sigurado dahil napatunayan ni Jesus na siya ay Diyos, kundi dahil minahal sila ni Kristo. Okay? Hindi dahil sa pagpakain niya 5,000, paglakad niya sa tubig, di ba? Pagpapatikom niya ng bagyo. Hindi, kundi minahal sila ng Kristo. Naramdaman nila yung pagmamahal ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, maging sa kanyang pag-akyat, sa langit, anong ginawa niya? Inalala niya pa rin yung mga disciple niya. Sabi niya, hintayin niyo muna huwag kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo yung banal na Espiritu. Okay? Kasi nga, makalimutin ng mga alagad eh. Huwag muna kayo aalis sa Jerusalem, hintayin niyo muna ang banal na Espiritu. Kasi nga, ito yung kapangyarihan niyo. Kapangyarihan niyo sa inyong gagawin na komisyon. Okay? Magandang tanungin muna natin ang ating sarili kung ano o sino ang dahilan ng ating pagpapatuloy sa pananampalatayang ito. Ikaw, kapatid, ano yung driving force mo? Ba't kayo nagpapatuloy sa ganitong gawain? Ito lang ba yung para makikita kayo? Para lang ba sa kapatiran nyo? Kasi close kayo, dapat nawala ka, pwedeng mag-touch. Hindi eh. Ito'y dahil sa conviction ng banal na Espiritu. Ito'y dahil sa pagmamahal ni Kristo na pinadama sa'yo. At ikaw ay gusto mo rin itong i-express sa iyong mga kapatiran. Okay? Ito'y dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang nag-iisang banal na Espiritu na nagmula sa anak at sa Diyos Ama. Okay? Yun yung unang points natin. Ang pagpapatuloy sa utos at halimbawa ni Jesus. Ang pangalawa ay ang pagpapatuloy sa pagkakaisa sa pananalangin. Okay? Ito ay sa verse 13 to 14. Sabi dito, and when they had entered, they went up to upper room, where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So yun, sila yung nagpatuloy sa pananalangin. They are one accord. Ibig sabihin, para silang iisa. Para silang ting-ting na pinagsama-sama. Okay? At they devote themselves to prayer. Okay? Okay? Itong, ang sabi ko kanina, yung lakbayan sa Jerusalem mula sa Olivet ay gaya ng nasa sa ating teksto, ay makikita sa mapa ng ating Biblia. Ito ka sa likod ng Bible kasi. Meron mga map doon, tingnan kung gaano kalayo. Ito nakalagay doon ay 300 yards daw. Tapos 274 meter mula sa Jerusalem at sa Temple Mount. Yung Temple Mount nasa loob ng Jerusalem. At sa ating talata, ang nilakad nila mula sa bundok papuntang Jerusalem ay 1,100 yards or 3.5 miles. So hindi ko alam gano'ng kaya. Parang gusto ko lang sabihin sa'yo para yun nga. Galing sila sa Mount Olivet, puntang Jerusalem, at diretso sila sa upper room. Anong ginawa nila? Nag-pray sila. Okay? Doon sila nag-fellowship. Okay? Ang unang ginawa nila, inanalangin sila. Okay? They are one accord, devoting themselves to prayer. Okay? At natin magkakasama yung 11 apostles. At hindi lang 11 apostles, diba sabi nila 120 nakatao yung kasama nila. So, paano sila nagkasya ron? Okay. Sa upper room. Siguro malaki siguro na o baka bumaba sila. Yan, hindi nakalagay. Okay, kasama daw dun si Mary. Okay, kasama na si Mary. At sino pa? Ito nakagulat kasama yung mga kapatid ni Jesus. O, di ba? Yung sumulat ng Jude. Si James. Ito yung mga kapatid niya. Na dating mga skeptic. Dating mga niniwala sa kanya na sabi, punta ka lang sa fiesta. Di ba? Anak ka ng Diyos, pakita mo yung kapangyarihan mo. Di ba? Kasi yung time na talagang wanted na si Christ, gusto na siyang patay ng mga Pariseo eh. Pero nag-iingat si Christ. Pero ang ginawa niya, pumunta pa rin siya. Pero palihim lang.
Okay? Yun ang tayo skeptical mga si Judas sa James dati. Pero nakakagulat kasi, kasama sila ni Mary. Ito sabi sa verse 14, and Mary the mother of Jesus and his brothers. Okay, yung mga biological brothers. At pagdating nila sa ay dumiretso sa upper room, napakahalaga sa kanila dito dahil ito nilang huling nakasalo ang Panginoong Kristo. Ito yung huling, ito yung tinatawag nila Last Supper. Nakasama nila si Christ. So, napakahalaga ng lugar sa kanila. Napaka-memorable nito. Dito, ito rin, inutusan ni Jesus si Judas na gawin ang dapat niyang gawin. So, ito rin yung magandang memory. Ito rin yung, ito rin yung pangit na memory. Diba? Ito yung Last Supper na sa Panginoong Kristo. Dito rin yung, Judas, gawin mo na yung dapat mong gawin. Pag sinasa ko itong tinapay na to at kinakabibigay, siya yung magkakandalo sa akin. Okay. Ito, sabi sa Mark chapter 14 verse 12 to 26. Ito. Mark chapter 14 verse 12 to 26. 12 to 16 pala, sorry. 12 to 16. Wala nang law. Okay, medyo hype tayo ngayon. Okay. Ito yung nangyari sa upper room, mabasahin ko sa inyo. Sa Mark chapter 14, verse 12 to 16. Okay? Sabi dito, and on the first day of unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, where will you have us go and prepare for you to eat the Passover? And he sent two of his disciples and said to them, go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. And wherever he enters, say to the master of the house, the teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples? And he will show you a large upper room. Sabi ito, and he will show you a large upper room, furnished and ready. There prepared for us. And the disciples set out and went to the city and found it just as he had told them. Then they prepared the Passover. Okay? Malaking upper room pala ito, kaya pala nagkasya ang 120. Okay. So, ayun yung inutos at ginawa ng Panginoong Kristo na magkakaroon sila ng salo-salo sa Passover. Okay? Pero ito naman yung ginawa ni Judas sa Passover at saka sa upper room. Ito yung ginawa niya. Sabi sa verse 10 ng Mark. Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money and sought an opportunity to betray him. So ito yung plano ni Judas, kung pagano pa lang siya. Plano pa lang siya si Judas. Pero sa John chapter 13 verses 26 to 30, so napakaraming cross-reference natin ngayon. Kaya okay, ito. Ito na yung ginawa ni Judas. Yung una sa Mark, chapter 14 verse 10, ito yung plano pala ni Judas. Gusto niya nang gawin to. Kaya inipagkano sa Jesus. Pero sa John chapter 13 verses 26 to 30, ito na yung pagkasagawa niya ng plano niya. Yung gagawin niya na. Ito, sabi ni Kristo, Jesus answered, it is he to whom I will give the morsel of bread when I have dipped it. So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, what are you going to do? Do quickly. Now, no one at the table knew why he said this to him. Same thought that because Judas had the money bag, Jesus was telling him, buy what we need for the feast, or that he should give something to the poor. So after receiving the morsel of bread, he immediately went out and it was night. So ito na yung ginawa ni Judas yung kanyang dapat gawin. Pero ibang apostol, mali yung pagkaka-interpret, akala nila bibigay siya ng tulong sa mga hirap or bibili ng mga pagkain pa para sa Passover. Okay? So yun, ang ginawa ng Panginoon sa upper room na napakalaga, yung kanilang salo-salo, Lord's table. Pero ang pangalawa, yung ginawa ni Judas, yung kanyang pag-betray sa Panginoon sa Kristo o pagkakandalo. So napakahalaga nito sa mga alagad, napakahalaga nito. Sa mga pangyayari sa silid na ito, hindi nila makakalimutan ang turo ni Jesus. Sa pananalangin,
at sa kaharian ng Diyos. Okay? Nanalangin sila at tinuruan sila ng Panginoong Kristo about sa kaharian ng Diyos. Okay? Lahat ng tinuturo ng mga apostol at ng mga alagad ay nanggagaling sa Panginoong Kristo. At meron pa isa. At meron pa dito, ano ba yung unang ordinansa na iniwan ni Christ sa atin? Yung kay John the Baptist, di ba? Baptism. Gawin nyo to, di ba? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon naman sa Lord's Supper, sa Upper Room, ano iniwan niya? Ang Lord's Supper, ang pangalawang ordinansa. Okay? Ito ay sa Luke, chapter 22, verse 14 to 20. Okay? Okay, basahin ko lang yung mga huling verse lang para hindi mahal. Ito yung verse 19 sabi dito. And he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Yung word na remembrance, ano siya? Kumbaga tuloy-tuloy siya. Kung ipaparsing natin. And likewise, the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." So napakalaga pala nito. Hindi lang siya ordinansa, kundi yung covenant ni Kristo, yung new covenant o covenant of grace. Kumbaga, tapos na yung unang covenant, yung Davidic covenant, Abrahamic covenant. So, kumbaga, ito na yung covenant ni Christ. Kumbaga, hindi nyo na kailangan gumawa ng mga, ginagawa ng mga Hudyo na mga tradition, mga pag-aalay, yun nga, yung mga iba't ibang tradition na maalipin sa kanila. Kundi, ito'y nasa tayo pa ng covenants of grace. Diba? Kumbaga, yung promise ay hindi mo na kailangan pa siyang pagtrabahuhan. Kasi si Kristo na yung trabaho niya. Sa krus, di ba? Ginawa niya na. Yung panalangin mo na maruddob, si Kristo nang gumawa niya. Kung hindi ka mapanalanginin, ginawa na ni Kristo yan. Kung hindi ka masunodin sa Diyos, ginawa na ni Kristo yan. Kung ang tao ay hindi magkasala, ginawa na ni Kristo yan. Si Kristo ang mediator. Okay? Na tayo ay nasa new covenant na. At ito yung dalawang ordinansa, ang baptism at ang Lord's Supper na ginawa sa Upper Room. Ito, iningatan ito ng mga apostol at mga alagad sa kanilang puso. Kaya hanggang ngayon, di ba, ito yung pinapagpatuloy natin. Kasi iniingatan natin ito. Kasi nga, itong ordinansa na ito ay nagpapabanal sa atin. Okay? Hindi yung elemento, kundi yung si Kristo, yung Espiritu. Amen? So, ano ang aplikasyon nito? Tumatak sa puso at isip ng labing isa ang mga salita ni Jesus na do this in remembrance. So hindi lang yung labing isa, pati rin yung 120 na tao doon. Ito yung utos sa pag-aalala sa Kanya na kailangan gawin palagian ng Kanyang mga alagad at magiging alagad pa. Okay? Sino yung mga magiging alagad pa? Yun sa John chapter 17. Diba? I pray for those who will believe in me. Yung mga may niwala pa rin sa Kanya. Okay? Tayo yun. Pinalangin tayo ng Panginoon Kristo. Okay? Kaya dapat siyang purihin at sambahin sa Kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal sa Kanyang mga ipinanalangin. Ang pag-aalala na ito ay hindi lang tuwing harap tayo sa hapag ng Panginoon, tuwing linggo, bagkus ay sa buong buhay ng mananampalataya. So, hindi lang tuwing linggo, sa pagkuha ng Lord's Supper, naalala mo yung kasalanan mo, Hindi kundi ito'y pang-araw-araw na gawain. Okay? Sa dalawang librong ating natapos, na pag-aralan, di ba, sa Book of Peter at kay Jude, nandun lagi yung sitang remember. Di ba? Hindi nawawala yung remember this, di ba? Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 2, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Okay? So yung Old Testament and New Testament, kailangan natin i-remember. Okay? At sa Jude 17, okay, sabi dito, but you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. Okay? Okay, makikita natin dito na hindi lang si Pedro ang nagkaila kay Jesus. Okay? Ngunit pati si Jude, di ba? Okay. Si Peter naman talagang isa sa mga apostol
Pero yung bandang huli, nag-alinlangan siya kay Kristo, di ba? Hindi ko kilala yung taong yan. Si Jude naman, pati yung iba niyang kapatid, ay yung mga skeptics, di ba? Hindi sila niwala kay Christ kasi nga, kapatid nila, okay? Sila yung mga walang pananampalataya. Pero ngayon natin yung pagbabago, di ba? Yung nirinyo ni Christ si Peter. Do you love me? Do you love me? Yes. Feed my lamb. Pakinin mo kayong mga tupa. So, nanambalik yung pag-ibig at passion ni Peter kay Christ. Si Jude naman, so nakita niya yung nakita niya yung ascension. Kumbaga, skeptic pa siya yung una, pero nakita niya yung literally, yung bodily passion si Christ na talagang bakit sa langit. Naniniwala siya, si Kristo nga to. Si Kristo nga, edi sinasabi niya may sa mga propeta na nabasa ko dati, akala ko kwento lang. Yung pala totoo talaga. Okay? Kaya si Jude nahiya siya. Pansin niyo sa mga letter niya, nakalagay doon, a servant of Christ. Yan sinasabi na brother, kasi yun na, nakasasarap ko pa to, na sige, punta ka sa piyesta, kaya may pag-adjust mo ron. Pero ngayon, talagang, I'm Jude, a servant of Christ. Okay? Ikaw, ito. Paano ka makakapagpatuloy sa pakipag-isa kay Kristo at sa ibang mananampalataya? Ano yung means niya? Para tayo magkapatuloy? Nakikita natin dito na they devoted themselves to prayer. So, tayo din dapat ay magkaisa sa pananalangin. Ito yung means of grace natin. So, wala nang iba. Nagbabasa ka ng Bible pero hindi ka nananalangin. So, wala pa rin sa isa. Wala pa rin sa isa yung ating knowledge kung hindi natin to inaano sa Panginoon. Sabi nga nila yung pagbabasa ng Bible o pakikinig ng Satanis, yung parang yung parang inhale, pero yung exhale naman yung binubugang sa Panginoon. Inhale, exhale lang yan sa Panginoon. So pag puro inhale ka lang, ano mangyayari sa'yo? Pumutok ka. Okay? Kailangan natin ibigay sa Panginoon ang narapat na papuri. Huwag natin ipunin. Okay? Ibuhos mo sa Panginoon ang narapat na papuri, o yung kung may kasalanan ka, mo sa Panginoon, ipagtapat mo na siya'y kapagpatawad ni Diyos. Sa tuwing linggo, sa Salmo chapter 32, di ba? Verse 5, laging binabasa yan. Huwag mo lang basahin, ipanalangin din natin. Okay? At saka hindi lang individually, kundi bilang simbahan. Okay? Mamaya magkaroon tayo ng mga panalangin. So, ito yung ating parang kindle para tayong umapoy muli sa panalangin. Okay? They devoted themselves also sa Great Commission, ordinances and sacraments, singing hymns. Diba? So, bukas, basa nyo yan. Preaching the kingdom of God, preaching Christ crucified. So, bakit nila nagawa to? By the power of the Holy Spirit. Okay? Ating titignan ang dalawang behavior ng early church sa kanilang unang linggo sa paghihintay sa pangako ni Jesus. So, ito yung unang linggo ng unang simbahan sa Jerusalem. So, ito yung first week nila. Ano ang ginagawa nila ron? Diba? Sila ba'y nagkakantaan ba sila? Meron bang ron? Meron bang praise and worship doon? Hindi, sabi doon, nag-praise sila. They sing hymns. Sabi sa Book of Acts. Sabi dito, they waited obediently. Naghintay muna sila. Pwede naman nilang ipangaral agad ang magandang balita, ngunit naghintay sa pangako ni Jesus sa paggawa ng banal na Espiritu. Nabasa din natin pagdating nila sa kanilang tinutuluyan sa upper room, dumating sila bilang pagdating nila sa upper room, bilang body, bilang church. Kumbaga nasa Olivet sila, scattered pa sila. Kumbaga parang kanya-kanya sila. Pero yung pagdating sa upper room, iba na eh. Naging simbahan na sila. Naging isang katawan sila. One accord. One body, one faith, one baptism. Kaya sabi ni Pablo. Okay? Nabasa natin na pagdating nila. Sabi nga sa talata nila, one accord nga, in Greek it means unanimously. Kumbaga iisa. Kumbaga pag may A or B. A, unanimous sila. Okay? Of one mind. O in adverb, without dissent. And single
mind with me. So, iisa-isip nila. Okay? Ano yung nasa isip nila? Si Kristo. Sabi nga sa ano, we have the mind of Christ. Okay? Naalala ko yung illustration natin, Ate Riz, sa yung counseling, sabi niya. Kayo mag-asawa, kung meron kayong gustong bundok na akitin, dapat alam niyo yung bundok na inaakat niyo. Baka magkaibang bundok na inaakitin niyo, di ba? Kaya bago kayo makit sa mag-usap muna kayo kung anong bundok dyan. Para yung mismong bundok na ay yung maakit niyo. So, ganun yung mga alagad dito rin. Alam nila yung pupuntahan nila. Alam nila yung Judea, Samaria, at Jerusalem. At alam nila yung isang Diyos, isang Panginoon, at si Kristo yun. So, alam nila yung kanilang pupuntahan. They are one accord and devoting themselves to prayer. Okay? Ang mga apostol ay bumalik sa upper room at yung 120, ang ginawa nila ay, sabi dito, this all continued with one accord in prayer and supplication. They gathered together for prayer. Okay? Ngunit walang nililigtas sa pamagitan ng pananampalataya ng iba. Okay? Hindi tayo niligtas sa pananampalataya ni Rosel para nahawa tayo. Kasi di ba marami sila. Kumbaga hindi naka-base sa salvation natin sa faith ng iba. Kumbaga kahit na simbahan tayo, yung salvation natin ay personal pa rin, kumbaga individual pa rin. Okay? Tayo din ay maaaring member ng isang organisasyon, basketball team, family, banda, o school group, o iba pa. Ngunit sa huling analysis tayo ay haharap sa Diyos bilang individual. Tayo haharap sa pamamagitan ng lubos na pananampalataya kay Kristo o kakulangan nito. Lubos yung pananampalataya mo o kulang. Okay? Pero lalago ka saan? Sa simbahan. Okay? Individual yung salvation, pero yung paglago natin ay pang sama-sama. Okay? In a sense, ang redemption ay individual. Okay? Ang redemption ay individual. Parang uling na kapag hiniwalay mo ang isa, parang uling, mawawala ang dingas nito at lalamig na parang yelo. So, ganoon din yung isang Kristiyano na wala sa simbahan, ay lalamig na parang yelo. Meron ito sa Facebook na meme lang siya, na may giraffe. Maraming giraffe sama-sama sila. Tapos may mga leon. Tapos may isang giraffe na nahiwalay. Kumbaga, nilapa siya. Pero yung magkakasama ng giraffe, hindi nalapitan ng mga Hindi sinalapitan ng mga leon. Kasi nga, ang dami nila malakas sila. Pero yung nahiwalay ng giraffe, mag-isa lang siya. Nilapa siya. So, ganoon din. Tayo lalago ng kapag kasama tayo sa simbahan. Mag-aapoy ka sa simbahan. Okay? Ngunit, nang itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan, kahit na pagliligtas niya ay individual o isa-isa, bawat tao na nilalapit niya sa kanya ay inilalagay niya sa isang katawan, na simbahan, para doon pakainin, maingatan at lumago sa pananampalataya. So, pag na-convert ka, na-born again ka, hindi ka nilalagay sa bahay mo, nilalagay ka niya sa simbahan. Okay? Walang lumalagong Kristiyano sa bahay. Lumalago siya sa simbahan at sa labas ng simbahan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Okay, maganda to. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all be baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink in one Spirit. Okay? Tayo yung isang katawan sa isang Espiritu. Amen? At sabi doon pa rin sa 1 Corinthians, pero chapter 12, verse 25 to 27, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Napakagandang text, di ba? Tayo yung isang katawan, kapag masait yung isa, ay ramdam ng buong katawan. Okay? At sabi jump tayo sa verse 27, now, you are the body of Christ, and individually, members of it. Okay?
Ikaw man ay paa, ikaw man ay kamay, ikaw pa rin ay katawan ni Kristo. Okay, iba't iba yung gifts natin, iba't iba yung purpose, pero ikaw ay katawan pa rin ni Kristo, kasama ka dyan. Sabihin mo, hindi, ano lang ako, hindi ako pastor, ano lang ako dito, upo lang ako dito. Hindi, katawan ni Kristo. Yung pastor ay office niya yan, pero katawan pa rin siya ni Kristo. Iba't iba ang purpose natin. Kung gusto mo magamit ka kay Kristo, magpagamit ka. Okay? At ang ipinalangin ni Jesus, ang simbahan sa pagkakaisa. So pinag-pray din ni Christ ang simbahan, ang kanyang katawan. Okay? Hindi lang niya basta iniwanan sa mundo, kundi pinag-pray niya rin. Sabi ito sa John 17 verse 21. Sabi dito, that they may be all one. I pray, Father, that they may be all one. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they may be also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Okay? Napansin niyo yung huling phrase, that the world may be, so that the world may believe that you have sent me. So, kapag ang simbahan pala ay hindi nagkakaisa, ito pala naging hindrance sa pagkilala ng mundo kay Kristo. Okay? Kaya pala, ibang mga unbeliever, dahilan na, mga Kristiyano, iba't iba ng mga turuan ng mga yan, iba't iba yung doctrine, kaya ayaw ko sumama sa mga yan. Iba't iba hindi eh. Kahit na, ipakita natin na nagkakaisa tayo bilang simbahan. Hindi lang sa doctrine, kasi doctrine talaga mag-ano yun eh, iba't iba talaga yun. Kundi sa pag-ibig, sa pananalangin. Sa pagkita ng mundo yung pag-ibig ng simbahan, nagkakaisa tayo sa pag-ibig, sa pananalangin. Doon magkakaroon tayo siguro ng greater impact o yung salt and light to the world. Okay? Ating nalaman na magpatuloy nila sa pagsunod sa utos at halimbawa ni Jesus. Okay, yung first point natin. At pangalawa, ang magpatuloy sa pagkakaisa bilang katawan. Sa ating huling puntos, ito, huli na. Ang pagpatuloy ng tungkulin. Ito, ang pagpatuloy ng tungkulin. So, ba't napapatuloy yung tungkulin? Kasi nabawasan sila eh. 11 na lang. Kasi nga, si Judas, meron siyang ginawa. Okay? At namatay din siya sa ginawa niya. Ito yung nakita sa Acts chapter 1, verse 15 to 26 hanggang sa last verse natin. Mahaba to, hindi ko na mabasahin to. Okay. Ito yung time na tumayo na si Peter. Hindi siya nag-preach. Parang ano siya, sabi dito, the prophecy must be fulfilled. Kasi nga, kailangan mag-take ng, kailangan i-fill yung office na nawala. Kasi sabi nga sa Psalm, di ba? May his camp be desolate, and let there be no one to dwell in it. Let another take his place. So, si Judas yung tinutukoy ni David dun, sa prophecy na yun. Okay? Dito, humarap si Pedro sa 120 na disipulo, na sinabi ni Luke na disipulo. Okay? Kasi si Luke kasi nagsulat dito eh. Si Luke eh. Ang disciple, ibig sabihin ay learner or student. Okay? Ang disciple, ibig sabihin ay learner or student. Ang disciple at apostle ay interchangeable. Okay? Pwedeng tawagin yung apostle na disciple. Okay? Pero hindi mo pwedeng tawagin ng disciple yung apostle. Kumbaga, interchangeable siya. Dahil minsan nabasa natin 12 disciples or 12 apostles. Okay? Nakalagay sa Gospels. Ngunit sa Gospel record, higit sa 12 ang kanyang mga disipulo. At meron pa nga isang okasyon na sinugo niya yung 70, di ba? Sinugo niya yung 70 para sa isang mission. Sabi din ni Paul, ay na mayroong 500 na witnesses ng resurrection. Sabi ni Paul sa kanyang epistles. Jesus ay tinawag din na rabbi at sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, pumipili siya ng kanyang magiging disipulo o estudyante. Okay? Mula sa malaking grupo ng disciples, pumili ang Panginoon sa Kristo ng 12 upang maging apostol para sa specific na office. Kumbaga, specific na office yung apostleship. Hindi siya katulad ng discipleship. Kasi yung disciple ay learner sila, pero yung apostle, meron silang authority. Meron silang kapangyarihan gumawa ng himala, magpagaling, magpalayas ng demonyo, at isa pa ay authority ng Bible. Sila yung inspired by God. Sila yung
nagsulat ng gospel, sila nagsulat ng epistles na pumasok sa canon. Okay? Ang hindi sinulat ng apostle ay hindi pasok sa canonical canon of scripture. Okay? Sa ancient world, sinusugo ng hari ang kanyang apostol o apostolos sa Latin as his emissary o ambassador upang ipahayag ang gusto niyang sabihin. Dala ng apostolos ang bigat ng salita ng otoridad ng hari. Kumbaga pag may sinabi yung hari, na parang ganoon na rin siya sabi ng apostolos o apostol. Yung same authority. Kaya bago umalis ang Panginoon Jesus sa planetang ito, kinumisyon niya ang 12 upang maging emissaries o sugo. Okay? Binigyan niya ng otoridad yung mga apostol na yun bago siya umalis. So yung naglalabasang nag-claim na sugo daw sila ngayon, sino yun? Huwag niyo sabihin. Sa ibang simbahan, sugo daw sila. Yung sabi nila, kiniklaim sila. Hindi sila sugo kundi sugpo. Hindi sila sugo. Okay? Sabi sa Matthew 10:40, sabi, whoever receives you receives me, and whoever receives me receives him who sent me. Okay? Yan yung authority ng mga apostol. Kung sino tumatanggap sa akin, ay tumatanggap din sa inyo. Okay? Kung sino tumatanggap sa inyo, ay tumatanggap din sa akin. At tingnan natin ang speech ni Peter. Okay? Sa verse 16, sabi ni Peter dito, brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. Dito, sumulat sa David na sa supervision ng Holy Spirit. Okay? Sabi sa verse 17, for he was numbered among us, and okay sa verse na yun, pero sabi sa verse 17, for he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired a field with the reward of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out. Okay, medyo masela ng verse na ito. At pasintabi muna sa mga kakain namin. Okay? Ngunit kailangan natin ito pasadahan dahil mayroong dalawang maaring discrepancy. Okay? Discrepancy, ano yung discrepancy? O pagkakaiba-iba sa death ni Judas, sa account ni Luke at ni Matthew. So may pagkakaiba ng pagkakasulat. Sa Matthew 27 verse 5, Matthew 27 verse 5, sabi doon, noong natanggap ni Judas ang bayad sa pagkakanulo niya kay Jesus, siya ay nagsisi at nagbigti. Sabi doon sa Matthew. Please note na nagsisi, hindi tumalikod. Okay. Nagsisi lang siya, pero hindi siya nagrepent. Iba yung nagsisi sa repentance. Okay? Ang pagkakaiba ay ang paniniwalang inilibing si Judas sa bukid na kanyang ibinili sa pamamagitan ng blood money. Sa pagkakanulo niya kay Judas. Okay, sabi ni Matthew, nilibing daw siya gamit yung pera na binayad sa kanya, sa lupang kanyang binili. Okay? Ginamit ng mga otoridad ang parehong perang binato niya sa kanila ni Judas upang magamit sa kanyang burial plot o tinawag niyang field of blood o akeldama. Sabi sa Acts, okay? Sinabi ni Matthew na nagbigti siya, sabi ni Matthew, at si Luke naman ay sobrang detalyado. Mayroon tayong madilim na alaala sa katapusan ng buhay ni Judas. Sabi ni Luke, di ba? Nahulog daw siya, lumabas daw yung ano niya, alam niya kung yung sabihin. Sabi sa verse 20 na Acts chapter 1 verse 20. For it is written in the book of Psalms, ito, may his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his place. Okay, ito na yun. Kaya lumapit si Peter at meron siya sinabi. Dito ay nakita natin ang kahalagaan ng office ng mga apostol. Kailangan hindi mabakante yung office na ito. At ano ang criteria? So may criteria. So ito, sa verse 21 sabi, so one of the men who have accompanied us, okay, ito, sabi dito, so one of the men who have accompanied us during all time that the Lord Jesus went in and out among us. So yun yung first criteria. Beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. One of these men must become with us as a witness to his resurrection. So ito yung pre-Pentecost. Ito ang kriteria sa office ng isang apostol. Una,
kasama sa mga disipulo ni Jesus, simula noong binautismuhan siya sa Ilog Jordan. Kasama siya sa 3 years public ministry ni Jesus. So, yun yung requirements ha. So, yung mga nagalabasan na ano ngayon, ligwak na sila. Kasi nga, dapat to kasama sa unang ministry. First, 3 years public ministry ni Christ. Pangalawa, siya ay eyewitnesses ng resurrection. So, napakahirap talaga na maging isa sa mga apostol. Kasi nga sabi, dapat daw ay eyewitness ng resurrection. Itong pangalawang criteria ang dahilan kung bakit walang apostol ngayon. Okay? Alam niyo yung dahilan kung bakit walang apostol ngayon. Dahil wala nang ibang nabilang sa mga apostol pagkatapos ng first century at wala nang naka-eyewitness sa resurrection. Kundi mga first century apostles lang at disciples. Okay? Ang pangatlong criteria ay napakahalaga ang direct and immediate commissioning to the office of Christ Himself. So, ibig sabihin ito, face-to-face na inutusan ka ni Christ. Sinusuboy kita para mangaral ganun. Face-to-face. Okay? Ngunit, papaano sila makakapili? Si Christ ay umakyat na sa langit. So, paano sila makakapili ngayon? Kailangan to, huling criteria ay si Miss Christ daw mismo yung nagsubo. Nagsubo. Okay, muna paano sila makakapili? Umakyat na si Jesus sa langit. Pumili muna sila ng dalawang candidates, okay? Okay, lapit. Yung dalawa. Joseph, si Matias, yun. Okay? Si Joseph, natitawag na Justus, at si Matias. Okay? Pumili muna sila ng dalawang candidates, okay? At gumamit sila ng lax o barya. Okay? Ginamit nila ang ancient tradition. Ano to? Ancient tradition to. Na tinatawag na Urim. Urim at Tumim. Okay? At ang Old Testament priest ay kapag doon nahihirapan doon yung Old Testament priest sa pag-alam ng kalooban ng Diyos, ito yung ginagawa nila. Okay? Parang ito yung providensya ng Diyos. Okay? At kay Matias nahulog ang lag. Okay? At siya ang napili. Ito lang ang account patungkol sa kanya, yung si Matias, ito lang yung last na nabanggit si Matias sa Acts. Hindi na nasundan. Pero si James ay na-martyred, ngunit hindi na siya na-replace gaya ng kay Judas. So namatay si James dahil sa martyrdom, pero hindi na siya nag-cast ng lot. Okay? Ngunit paano naman si Paul? Okay. Ito yung mga controversy nung mga una. Maraming controversy ang pagiging apostol ni Paul. Kasi nga, wala siya nun eh. Wala siya ascension, wala siya yung first 3 years ministry ni Christ, at wala rin siya yung sa upper room. Ano pang ginagawa niya dati? Baka nag-aaral pa siya sa bilang Pariseo, nag-aaral pa siya. Hindi siya naging disipulo ni Jesus. At hindi din siya eyewitness ng resurrection. Nakita niya sa daan sa Damascus ang glorified Jesus. Okay. Pero sa road to Damascus, bumukas ang langit, nakita niya ang glorified Christ. Okay? Ito ay after the ascension. Nangyayari ito after the ascension, kung mabasa niyo sa Acts. Ligwak si Paul sa una at pangalawang criteria sa pagiging apostol. Ngunit, na-met niya ang pangatlo. Kasi yung pangatlong criteria na dapat daw face-to-face na sinugo ni Christ. Ito, sa road to Damascus, face-to-face na nakita ang glorified Christ. Kaya nga siya nabulag eh. Kasi ito yung kaluwalhatian ni Kristo. So nagkaroon ng yung mata niya, nagkaroon ng scale down. Okay? At saka, amen. Kaya siya nabulag doon, or nagkaroon ng scale yung mata niya, pinapunta siya sa Jerusalem. So, sa mga apostol para yung office niya ay talaga ma-finalize na sinugaw ni Kristo. Okay. Wala ka man sa first to second criteria, hindi mo nakasama sa ministry si Kristo, hindi mo man siya nakita sa resurrection, pero sinugo ka ni Kristo. At saka nakita ng mga apostles yung pagtanggal ng scale sa mata niya. Okay? Ito yung naganap sa Jerusalem. Ito. 3 beses nakikita sa Book of Acts ang dahilan kung bakit narapat na tawaging apostol
si Paul, na direktang tinawag siya ni Jesus. Sabi ng iba, kung pwede palang isang tabi ang dalawang unang kriteria, ay pwede palang magkaroon ng apostol ngayon. Ito yung mga dahilan ng mga ngayon, mga tao. Kung pwede palang lagpasan yung unang at pangalawang kriteria, so pwede pala. Diba? Pwede palang sabihin ko na, sinugulo na ako ni Kristo. Napanaginipan ko ang gabi. O nagpahita siya sa akin. Sinugulo ni Kristo. Maraming nag-claim na tinawag ako ng Diyos bilang apostol sa henerasyong ito. Hindi man na-meet ni Paul na unang dalawang criteria, kaya siya ay inutusang bumalik sa Jerusalem para kumpirmahin ang apostolic office sa credential ng ibang apostol sa Jerusalem. So yung mga apostol ay may authority galing sa Panginoon sa Kristo, kaya naging final ang authority ni Paul bilang apostol. Okay, so may 12 apostol para sa mga Hudyo, kumbaga pangkalahatan, diba? Great Commission to the Judea, Samaria, and Jerusalem, and to the ends of the earth. Pero si Paul, ano siya? Apostol para sa mga yun, para sa mga hintil. Okay, napaka-significant din na pagiging apostol ni Paul. Okay, siya para sa mga hintil. So ating conclusion ngayon, sa pasimula ng Book of Acts, tayo ay binigyan silip sa buhay ng walang simbahan. Parang glimpse lang, parang patikim lang. Nakita natin ang kanilang obedience, unity, panalangin, pagkasaliksik ng kasulatan, pagkapasakop sa apostolic authority. Ito ay dapat ang mangibabaw sa ating lahat. At sa ating pag-isikat na lumago ang simbahan, ito lamang isa pamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong lumago ang simbahan, kung gusto mong lumago, balikan mo yung unang church. Okay? Basahin mo ang Book of Acts, makita mo ang pananalangin, diba? They are one accord, devoting themselves to prayer, devoting themselves sa utos ng Panginoon. At sila'y pinapatakbo, ang kanyang driving force ay ang banal na Espiritu. Okay? So, ilan po ang gusto kong ibahagi ngayon. Let's pray. Panginoong Jesus, kami Diyos Ama, pinumalapit sa iyo na may pagpupuri kagalakan sa mga puso. Kami po ay napaalalahanan muli ngayon, Panginoon, gaya ng ginawa ng unang simbahan, Panginoon, na sila po ay obedient sa kanyang paghihintay. Hanggang ngayon, Panginoon, kami rin po ay naghihintay pa rin. Ito po ay sa inyong pagbabalik. At habang kami naghihintay, kayo po ay i-devote po namin aming sarili. Hindi lang individual, kundi sama-sama, Panginoon, bilang church, bilang katawan mo, na sama-samang nanalangin ng isang isip, ng isang hangarin na itaas ang iyong pangalan. At ang hangarin na luwalatin ang iyong pangalan. At patuloy na kilalanin ang Panginoon sa Kristo. At magmahalan bilang simbahan, Panginoon. At ito po ang aming aplikasyon ngayon, ang magpatuloy kay Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus na aming mahal. Amen. Okay, purihin ng Diyos sa pangaral ng kanyang salita. Kinikilala natin ang bagaman ang pangaral ng salita ay tungkulin ng mga elder. Hindi natin ito may higit na inaatang sa mga elder lamang, kundi binubuksan rin natin ang pangaral sa ibang mga kwalipikadong kalalakihan. Binayaan ng kaya magturo, at inihanda ng banal na Espiritu at aprobado ng simbahan. Nagparito, kinikilala rin natin ang banal na Espiritu ay binayaan ng talento ang bawat kasapi ng simbahan at nais natin sundin ang iba pang mga utusan sa kasulatan. Ngayong matapos na ang masaligang pangaral na bahagi ng ating pananambahan, kayo maglaan ngayon ng maikling panahon para sa aplikasyon at pagbubulay-bulay sa naipahayag na pangaral. Habang sa buhay ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, maaari bang pagtibayan ninyo at palakasin natin ang kalooban ng simbahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga aplikasyong ito. Okay. Ako, sa mag-share.